Welcome sa ating financial journey. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung tanong na bumabagabag sa marami sa atin. Paano nga ba mag-invest ng tama? Saan ba dapat ilagay ang perang pinaghirapan natin? Well, sa gabay na ito, titignan natin ang mga hakbang para siguraduhin hindi lang tayong nagtatrabaho, kundi pati na rin ang pera natin. So handa ka na bang palaguin yan? Tara, simulan na natin. So ito yung pinakatanong, di ba? Araw-araw nagtatrabaho ka ng husto para sa pera mo. Pero ang tanong, yung pera mo ba nagtatrabaho din para sa'yo? Kasi kung yan ay basta nakatago lang sa bangko o sa ilalim ng unan, well, natutulog lang yan. At dito na papasok ang magic ng investing. Okay, so heto yung magiging roadmap natin para sa araw na ito. Magsisimula tayo sa bakit. Bakit ba natin kailangang gawin to? Tapos, paghanda sa biyahe, sunod, sisilipin natin yung mga choices o options. Gagawa tayo ng isang suggested na plano at syempre, magtatapos tayo sa isang super importanteng paalala. Ready? Let's go! Unang-una sa lahat, bakit nga ba? Bakit kailangan nating pag-usapan ng investing? Kasi ito yung pundasyon eh. Kapag malino sa'yo ang why mo, yung rason kung bakit mo to ginagawa, mas madali nang magpatuloy kahit ano pang mangyari sa financial journey mo. So, ano ba talaga ang ibig sabihin ng investing? Sa pinakasimpleng paliwanag, ito yung paraan para yung pera mo mismo ang magtrabaho para sa'yo. Inilalagay mo siya sa isang bagay, isang asset na inaasahan mong lalaki ang value over time. Imbes na ikaw lang ang kumakayod, pati pera mo kumikilos. Pero, at ito ay isang malaking pero, linawin natin ha, ang pag-invest ay hindi parang sugal o loto. Hindi ito isang get-rich-quick scheme para yumaman ka bukas. Ito ay isang marathon, hindi isang sprint. Kailangan ito ng pasyensya, disiplina, at syempre, kaalaman. Okay, bago tayo tumalon at sumabak sa investing journey, kailangan muna natin, syempre, mag-prepare. Isipin mo na lang na aakyat ka ng bundok. Hindi ka naman basta-basta aakyat ng walang dalang tubig, pagkain, at mapa, di ba? Ganun din sa pag-i-invest. So, ito yung tatlong pinaka-importanteng paghahanda. Una, alamin mo yung goals mo. Para saan ka ba nag-iipon? Pambili ng bahay, retirement, at kailan mo yan kailangan? Pangalawa, at ito yung non-negotiable, buuin mo muna ang iyong emergency fund. Ito ang safety net mo, yung sasalo sa'yo. At pangatlo, mag-aral ka. Knowledge is truly your best asset. Ngayon, kailangan mo ring tanungin ang sarili mo, anong klase kang investor? Ikaw ba yung tipo na conservative? Yung mas gusto yung sigurado, yung patag na daan kahit di masyadong mabilis ang usad? O ikaw ba yung aggressive? Yung willing sumugal sa medyo bako-bakong daan para sa chance na mas malaki ang kita? Importante yan para malaman mo kung aling investment ang bagay sa'yo. Ayan, ngayong may paghahanda ka na, oras na para buklatin ang mapa. Ano-ano nga ba yung mga pwedeng puntahan ng pera mo? Maraming options dyan, kaya iisa-isahin natin yung mga pinakakaraniwan para may idea ka. Magsimula muna tayo sa mga low risk. Ito yung mga safe choices, perfect for beginners. Una, Pag-ibig MP2. Government-backed to, kaya panatag ka. Pangalawa, digital banks. Perfecto para sa emergency fund mo kasi mas mataas ang interest kumpara sa traditional banks. At pangatlo, RTBs. Para ka lang nagpapautang sa gobyerno at sigurado kang may babalik sa iyong interest. Safe and sound. Okay, next level! Kung medyo handa ka na for a little more risk para sa mas malaking potential return, nandyan ang moderate risk options. Meron tayong mutual funds o UITFs kung saan mga professional na fund managers ang nag-aasikaso ng pera mo. At meron ding REITs. Ito, parang bumili ka ng maliit na piraso ng mga malalaking buildings o malls at kumikita ka sa upa. Astig, di ba? At syempre, para sa mga sanay na at handa sa mas matinding adventure, heto ang high-risk options. Nandyan ang stock market, kung saan pwede kang maging part owner ng malalaking kumpanya. Pagninegosyo, kung saan ikaw ang may kontrol. At yung usong-uso, crypto. Pero isang malaking paalala, sa mga ito, dapat ang ilalagay mo lang ay yung perang handa kang mawala. Okay? High risk, high reward, pero may kasamang, well, risk. Wow! Ang dami namang pagpipilian. Baka yan ang iniisip mo ngayon. Nakakalito, di ba? Relax, huwag magpanik. Ang gagawin natin ngayon ay pagsasama-samahin natin lahat yan para bumuo ng isang malinaw na step-by-step plan na pwedeng-pwede mong sundan.
Heto ang isang sample na investment path. Step 1, buuin ang pundasyon, ang emergency fund mo sa isang digital bank. Step 2, kapag may pundasyon ka na, magsimula ka sa low risk tulad ng MP2. Step 3, habang lumalaki yan, pwede ka nang mag-diversify sa moderate risk like mutual funds. Step 4, kapag komportable ka na, pasukin mo na ang wealth building sa pamamagitan ng stocks. At Step 5, for high growth, baka gusto mo nang mag-explore ng sarili mong negosyo. Gets mo yung flow? Pundasyon muna bago yung bubong. Malapit na tayo sa dulo ng ating paglalakbay for today. Pero bago tayo maghiwalay, may iiwan akong isang golden rule. Ito na siguro ang pinakamahalagang bagay na dapat mong tandaan sa lahat ng pinag-usapan natin. At heto na yun. Pakinggan mo to ng mabuti. Ang best investment ay hindi yung kung ano ang uso. Ang best investment ay yung naiintindihan mo, kaya mong panindigan at pasok sa goals at buhay mo. Ulitin ko ha, hindi kung ano ang sikat, kundi kung ano ang tama para sa'yo. Dahil sa huli, walang iisang best investment para sa lahat. Ang investment plan mo ay dapat kasing unique mo. Ito ay nakadepende sa mga pangarap mo, sa kinikita mo, sa tapang mo pagdating sa risk at sa timeline mo sa buhay. Ito ay personal. Kaya ngayon, iiwan ko sa iyo ang tanong na ito. Ngayong may mapa ka na at alam mo na ang mga unang hakbang, ano ang magiging itsura ng sarili mong investment journey? Ang pinakamagandang oras para magtanim ng puno ay 20 years ago. Ang pangalawang pinakamagandang oras? Ngayon. So, simulan mo na ang sayo.